Panyero Stories. Okay, bongga! Pahinga na muna, girls. Basta tandaan niyo ang tinuro ko, ha? Cassandra, darling, good job! Salamat po, Ma'am Shi. Ikaw po ang dahilan kung bakit naging magaling po ako. Napangiti ang trainer na tinatawag naming Ma'am Shi Panyero. Isa po siyang bading at napakagaling magturo kung paano rumampa. Siya rin po ang naging dahilan kung bakit marami akong natututunan. Siya po ang unang tao na tumulong sa akin kung paano maging magaling. Lalo na po nung mga panahon na walang may gustong magtiwala sa akin. Napangiti naman si Ma'am Shi at sinabing dahil sa sarili kong pagsisikap kung bakit ako naging magaling. Alalay lang daw po ang ginawa niya. Napangiti ako at nagbeso na sa kanya nang magpaalam na siyang aalis na. Ma'am Cassie, napahanga mo ko. Ano ka ba? Tigilan mo nga ako sa kakamam mo. Eh bakit? Ma'am naman po talaga kita. Alena, kinikilabutan ako sa'yo. Hindi ako sanay. Ang tagal na natin magkasama. At lagi ko sinasabi sa'yo na tawagin mo na lang ako sa pangalan ko, di ba? Oo na, Cassandra Del Mar. O ano, happy ka na ba? Baliw. Sige na, maganda na tayo. At aalis na tayo. Malamang, masarap ang luto ngayon ni... Pabiting ko. Sabay linga sa paligid, Panyero. Napatingin na rin si Alena sa paligid. Sabay hagik-gik ng mahina. Excited na ako sa luto ni Chef. Tara, bilisan na natin. Nakaredy na kaming umalis ni Alena. Bitbit na namin ang aming mga gamit, Panyero, at palabas na sana sa pinto nang bigla namang humarang ang isang pamilyar na grupo. Akala ko, tapos na ang araw ko ng ligtas. Pero mukhang may humabol pa na hindi kasama sa schedule. Tumigil kami sa paglalakad. Si Cheska, naka-cross arms at matalim ang tingin, habang ang 3 PA niya sa likod ay parang mga bodyguard na nakamasid. Cheska, may kailangan ba kayo? Paalis na kasi kami. Hindi pa natapos ni Alena ang sasabihin niya nang bigla siyang hawiin ni Cheska sa gilid. Parang wala itong nakita. Humakbang siya papalapit sa akin, nakataas ang kilay at tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Huminga ako ng malalim at ngumiti ng may buong katapatan. Good evening, Miss Cheska. May kailangan po ba kayo bago kami tumuloy? Pinanatili ko ang pagiging magalang, Panyero. Alam ko ang laro dito. Seniority rules at ayaw kong maging unprofessional. Inirapan niya naman ako ng matindi, sabay smirk. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Po, bakit niyo naman po nasabi yan? Lalong lumapit si Cheska sa akin. Mababa ang boses niya, pero punong-puno ng pagtataray. Akala mo kung sino ka na, no? Dahil lang ba binati ka ni Ma'am Shi pagkatapos ng rampa? Akala mo, ikaw na ang star of the night. Nagbida-bidahan ka na kagad dun sa gitna. Natahimik ang paligid. Ang mga PA niya ay nagsimulang magbulungan at tumawa ng mahina. Gets ko na. Isang good job lang naman ni Ma'am Shi. Nainis ka na kagad. Hindi naman mga nganib ang corona mo. Na-appreciate lang ni Ma'am Shi ang ginawa ko kanina. Napataas ang kilay niya habang ako hindi nawala ang ngiti kong napatingin sa kanya. Dahan-dahan akong tumango na tila hangang-hanga pa nga sa kanya. Alam niyo po, Miss Cheska, naiintindihan ko po kung bakit niyo po nasasabi yan. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Cheska. Tila naguguluhan sa naging reaksyon ko. Actually, kinakabahan nga po ako kanina habang naglalakad. Inisip ko, paano ko kaya mapapantayan ang presence ni Miss Cheska sa stage? Kaya nung binati ako ni Ma'am Shi,
sa isip ko. Baka nakita niya lang na sinusubukan kong gayahin ng voice niyo. Ano bang pinagsasabi mo? Seryoso po. Malaking bagay po sa akin na napansin ako. Pero alam ko namang malayo pa lalakbayin ko para marating po ang status niyo. Kaya kung tingin niyo po ay nagpapabida-bida ako, pasensya na po talaga. Siguro dala lang po ng excitement na makasama ang isang icon na tulad niyo sa iisang runway. Tumingin ako sa tatlo niyang PA na ngayon ay nagpapalitan ng tingin. Tila hindi alam kung dapat pa ba silang magalit sa akin. Salamat po sa paalala, Miss Cheska. Ibig lang pong sabihin yan, binabantayan niyo rin po ang improvement ko. I'll take that as a compliment coming from a veteran like you. Ano? Ano bang sinabi ko? Yung kakasabi niyo lang po, para sa akin, compliment po yun. Inayos ko ang suot kong bag at lumingon kay Elena. Napigil ang tawa sa gilid. Sige po, Miss Cheska, una na po kami. Kailangan ko pa pong mag-aral ng mga lumang videos nyo para mas lalo po akong gumaling. Good night po. Papuri ba yon? O pang-aasar ha? Sabihin mo nga! Hindi na ako sumagot at naglakad na ako palabas ng diretso at kalmadong postura. Naiwan si Cheska na nakanganga. Namumula ang muka dahil hindi niya ako nagawang pagmukaing masama sa harap ng marami. Minsan, ang pinakamabisang sandata laban sa apoy ay hindi tubig, kundi isang malaking salamin. Grabe, ang galing mo nga eh. Matapang lang ang babaeng yan dahil hindi niya alam ang tunay mong pagkakakilanlan at saka… Alena, ano ba? Napatakip naman ng kanyang labi si Alena. Sorry. Hindi ko sinasadya, ma'am. Nang nasa bahay na kami, ay masaya pa kaming nag-uusap ni Alena Panyero. Panay pa nga ang tawanan naming dalawa. Pagpasok namin ni Alena, agad kaming napatigil sa pinakamadilim na bahagi ng sala. Makikita ang silhouette ni Madam X. Nakadikwatro siya sa isang velvet armchair. Hawak ang isang manipis na sigarilyo. Ang usok nito ay dahan-dang humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Gabi na. Bakit ngayon lang kayo? Hindi agad ako nakasagot. Kahit ina ko siya, ang presensya niya bilang may-ari ng agency ang laging nangingibabaw. Galing po kami sa agency, madam. Natagalan lang po dahil kinausap ako ni Cheska bago kami makalabas. Huminto si Madam X. Sa paghit-hit ng sigarilyo, marahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang baga ng sigarilyo ay ang tanging liwanag na tumatama sa kanyang mga mata. Cheska, binubuli ka ba niya? Sabihin mo sa akin kung binabastos ka ng batang yon. Nagkatinginan kami ni Alena. Alam ni Alena ang tensyon, pero alam din niyang ang proteksyon ni Madam X ay may kaakibat na mas malalim na kontrol. Hindi po. Binati niya lang po ko. Nagkausap lang kami sandali tungkol sa trabaho. Tinitigan ako ni Madam X ng matagal. Tila binabasa kung nagsasabi ba ako ng totoo. Pagkuwan, muli siyang humit-hit at ibinaling ang tingin sa kawalan. Good. Nabalitaan ko naging performance mo kanina. You're getting better. Keep it up. Salamat po, madam. Bahagya akong yumuko bilang tanda ng paggalang. Kung pahihintulutan niyo po ako, aakyat na po kami ni Elena para magbihis at makapagpahinga. Tumangulang si Madam X ng bahagya. Hindi na muling tumingin. Agad kaming naglakad ni Elena paakyat ng hagdan. Ramdam ko pa rin, Panyero, ang titig niya sa aking likuran hanggang sa makapasok na kami ng kwarto. Agad akong napaupo sa dulo ng kama. Humihingal lang kaunti. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa tensyon sa sala kanina.
Inalis ko ang aking high heels at marahas na hinilot ang aking talampakan. Grabe! Akala ko talaga kanina tatanungin niya na kung anong eksaktong sinabi ni Cheska. Alam mo namang may mga matatenga si Madam X sa buong agency, di ba? Napatingin ako sa pinto. Sinisigurado kong walang nakikinig. Kahit ako, Alena, akala ko talaga sasabog na ang dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang taray ba ni Cheska o ang proteksyon ni Mama? Lumapit si Alena sa akin, panyero, at naupo sa tabi ko. Ikaw naman kasi, kailan mo mabalak sabihin sa kanila o kahit kay Cheska man lang para naman bawasan niya ang pagiging maldita niya sa'yo? Isang salita lang ni Madam X, lipol ang karir ng babaeng yun, sigurado. Agad akong umiling ng mabilis bilang tanda ng hindi ko pagsang-ayon kay Alena. Hindi pwede, Alena. Alam mo ang usapan namin. Gusto niyang makuha ko ang korona at ang respeto ng industriya nang hindi ginagamit ang pangalan niya. Ayaw niyang sabihin ng tao na anak lang ako ni Madam X kaya ako sikat. Tumayo ako at humarap sa malaking salamin, panyero. Tinitigan ko doon ang sarili ko, ang ayos ko, ang aking makeup, ang lahat. Lahat ng ito ay gawa ng kamay ng aking ina. Pero walang nakakaalam. Pero ang hirap, Alena. Minsan gusto ko siyang tawaging mama sa harap ng lahat kapag napapagod na ako. Pero imbis na yakap, keep it up, at you're getting better lang ang natatanggap ko sa ilalim ng usok ng sigarilyo niya. Malungkot na hinawakan ni Alena ang balikat ko, panyero. Matatapos din to. Kapag nasa taas ka na, kapag wala na silang masabi, dun mo mailalabas ang katotohanan. Pero sa ngayon, kailangan natin panindigan ang pagiging talented newbie mo. Napangiti ako sa sinabi ni Alena at pilit na ngumiti. At kailangan natin panindigan na ikaw lang ang pamilya ko dito sa loob ng bahay na ito. Salamat, Alena, kung wala ka. Baka kanina ko pa nasampal si Cheska ng birth certificate ko. Natawa kami ng mahina dahil sa sinabi kong yun, pero mabilis ding tumahimik nang makarinig kami ng mga yabag sa labas ng pinto. Hindi mo gagawin yon, Cass. Tandaan mo, mabuti kang tao. Nagkatitigan kami ni Alena. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang halong biro. Alam niya ang bigat ng bawat salitang bibitiwan ko. Minsan nakakalibutan ko na ang perang pambili ng mga gown na to, ang mansyong ito, at ang impluensya ni Madam X sa agency. Lahat yan ay galing sa kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Huminga ako ng malalim, panyero. Ramdam ang lamig na tila nagmumula sa sarili kong mga kamay. Yun ang lihim na hindi dapat mabunyag, Alena. Ang dugong dumadaloy sa amin, ang lahi ng mga mambabarang. Kaya kinuha ni Mama mundong to. Sa modeling, lahat ay tungkol sa itsura at illusion. Madaling itago ang itim na mahika sa likod ng makapal na makeup at sa mga spotlight. Pero hanggang kailan, Cassandra? Nakikita ko si Madam X sa sala. Ang usok ng sigarilyo niya, para may kasamang bulong. At ikaw, nakikita ko rin sa mga mata mo kapag galit ka. May dilim na lumalabas. Tinitigan ko ang sarili ko. Tila may hinahanap ako na hindi nakikita. Yun ang kinakatakutan ko, Alena. Ayoko madiskubre nila na meron din ako nakatagong itim na bahagi sa aking pagkatao. Na ang galing ko sa rampa ay hindi lang dahil sa ensayo, kundi dahil sa sumpa at biyaya ng mga ninuno ko. Tumayo ako at lumapit sa bintana, nakatingin sa labas, kung saan madilim na ang hardin. Kaya ako pinagtitiisan si Cheska. Kaya ako pinagtitiisan ng pagiging nobody sa simula. Dahil kapag hinayaan kong lamunin ako ng galit, baka hindi lang modeling career ang masira ko. Baka pati ang kaluluwa ng taong
babanggain ko ay makuha ko nang di ko sinasadya. Lumapit sa akin si Alena Panyero at hinawakan ng kamay ko. Nasa sandaling yun ay napakalamig. Pangako, Cassie, hanggang sa huling hininga ko, ang lihim ng mga mambabarang ay mananatiling nakalibing sa pagitan nating dalawa. Walang makakaalam na ang isa sa mga top model ng susunod na henerasyon ay anak ng pinakamakapangyarihang mambabarang sa bansa. Dapat lang, Alena, dahil sa oras na malaman nila ang totoo, hindi lang sila matatakot sa akin. Susubukin nilang sunugin ang lahat ng mundong binuo namin ni Mama. Hindi mangyayari yung Cassie. Ang angkan ng mga Castro ay handang tumugon sa tawag nyo anumang oras nyo kailangan. Malaki ang aming utang na loob sa angkan ng mga Delmar. Yun ang totoo. Salamat, Alena. Napakaswerte ko na may kaibigan akong katulad mo. Masaya akong niyakap ni Alena Panyero nang may bigla na lamang kumatok sa pinto ng aking silid. Sinabi ni Alena na siya na ang magbubukas. Napatingin siya sa akin nang mabuksan niya ang pinto. Saka malapad na ngumiti at sinabi sa akin na luto na raw ang inihandang pagkain ni Chef. Napangiti ako at tumayo. Pagkuwan, sabay na kaming nagtungo sa kusina. Kinaumagahan, maaga kaming pumasok sa trabaho ni Alena Panyero. Habang wala pa si si Josh, sinamantala namin ang bakanting runway. Naglalakad ako ng may otoridad sa gitna ng hall habang si Alena ay tila nahihiya sa likod ko. Alena, ganito kasi yan. Tuwid ang likod, tingin sa malayo, at huwag mong kakalimutang dalhin ng balakang mo. Try it! Susubukan ni Alena maglakad, pero agad siyang hihinto at magkakamot ng ulo. Naku, Cassie, parang di ko talaga kaya eh. Alam mo namang hindi ko linya ang pagmamodel, di ba? Mas masaya na ako sa likod ng kamera. Hahawakan ko ang magkabila ang balikat niya at ngingitian ko siya. Wala ka talagang tiwala sa sarili mo. Look at you. Sa ganda mong yan. Hindi ka lang dapat basta PA ko. You have the face and the height. Bagay na bagay ka rito, Alena. Maniwala ka. Biglang naputol ang aming usapan, Panyero. Nang makarinig kami ng malalakas na yabag ng heels at tawanan, papasok si Cheska. Kasunod ang kanyang tatlong alalay. Well, what do we have here? Isang ilisyonada na nagtuturo sa isang hamak na katulong? Tumigil sila sa harap namin. Nagtaasan ng kilay ng mga kasama ni Cheska. Hinarap ko si Cheska. Seryoso ang aking muka na nakatingin sa kanya. What? Cheska, ang aga-aga. Ang taas na naman ng lipad mo. Bakit naman hindi? Matagal na ako sa industry nito. Bago ka pa natuto na maglagay ng lipstick. At ikaw naman. Napatingin siya kay Alena mula ulo hanggang paa. Bakit mo ba pinapagod ang sarili mong turuan yan, ha? Sayang ang effort. Pangkatulong lang naman ang bagay sa babaeng yan eh. Nagdilim ang paningin ko sa sinabi niya tungkol kay Alena. Akmang susugod ako, pero mabilis na hinawakan ni Alena ang braso ko. Pinipigilan niya ako. Hayaan mo na siya. Huwag mo nang patulan. Huminga ako ng malalim, Panyero, at pilit na kumalma. Tiningnan ko si Cheska ng diretso sa mga mata. Ngumiti ako ng matamis sa kanya, ngunit matalim ang tingin na tumitig sa kanya. Humakbang ako ng isang hakbang na ipinagtaka niya. Alam mo, Cheska, ang pagiging modelo, nadadala sa makeup at damit. Pero ang pagiging basura ng ugali, kahit gaano karaming layer ng foundation ang ilagay mo, kitang-kita pa rin yan. Para sa akin maganda si Alena at higit sa lahat, may busilak siyang puso. Isang bagay na kahit kailan ay hindi mo magagawa rito sa runway mo. Malamig akong napatingin sa mga PA niya. Napapitlag naman ng tatlo sa paraan ng pagtitigkot pagngiti. Kinausap kong muli si Cheska.
na sa mga PA niya nakatingin. Ibig ba sabihin, Cheska? Katulong na ang tingin mo sa mga PA mo? Hindi ba't kaibigan mo sila? Nung panahon na nagsisimula ka pa lang? Muli akong napatingin sa kanya. Rumihistro ang hiya sa mukha niya dahil sa sinabi ko. Hindi kasi katulong o PA ang turing ko kay Elena, kundi isang tapat na kaibigan. Napangiti ako sa kanya. Saka nilingon si Elena na taas noong nakipagtagisan ng tingin sa mga PA ni Cheska. Tara na, Elena, maganda na tayo. Sige po, Ma'am Cheska, na senior model sa agency na to at malapit nang mag-retire dahil may edad na. What? Anong sinabi mo? Bye, Ma'am Cheska. Saad kong nagpunta sa dressing room namin. Naiwan namin silang apat na pulang-pula ang muka sa hiya. Bago kami makapasok sa silid, ay narinig namin ang matinis na hiyaw ni Cheska. Agad naming isinara ang pinto at sunod-sunod ang pagbuga ko ng malalim na buntong hininga. Nang magkatinginan kami ni Cheska ay naghawak kamay kami habang patalon-talon, kakatawa. Nagsimula na ang aming ensayo. Ang bawat yabag namin ay sinasabayan ng matitinding utos ni Ma'am Shi Josh. Seryoso ang lahat. Maliban sa isa, maririnig ang malakas na palakpak ni Ma'am Shi Josh habang naglalakad kami sa mahabang runway. Panay ang kanyang paalala sa amin na chin up. Ipamukha raw namin sa mundo na kami ang pinakamahal na piraso ng sining sa bansa. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Andro Fuentes. Formal at pinapanood ang bawat kilos namin. Napansin ko si Cheska na imbis na sa dulo ng runway nakatingin ay panay ang sulyap at pakyut kay Andro. Masyadong nagmamagaling si Cheska. Sa sobrang pagpapa-impress niya kay Sandro, nakalimutan niya na ang basic rule ng pagrampa. Tumingin sa dinaraanan. Sa isang iglap, nawala sa balanse si Cheska. Malakas na kalabog na sumubsob siya sa saig. Sabay-sabay na napasigaw ang mga staff habang binabanggit ang pangalan niya. Agad na huminto ang musika. Nilapitan siya ng mga PA niya pero mabilis siyang tumayo at tumingin sa akin nang may naglalagablab na galit. You! Ikaw ang may gawa nito! Lalapit sana si Cheska sa akin at itataas ang kamay para ako ay sampalin, panyero. Mabilis ako napaatras. At bago pa dumapo ang palad niya, nahawakan na ni Ma'am Shi Josh ang braso niya. Pinatigil siya ni Ma'am Shi Josh at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Hindi siya tumitingin sa dinadaanan niya, Ma'am Shi. Pinatig niya ako. Sinadya niya yun para mapahiya ako sa harap ni Sir Andro. Napapangiti ako ng bahagya. Isang ngiting kalmado pero mapang-uyam. Tinignan ko ang lahat ng staff bago ibaling ang paningin sa kanya. Cheska, paano hindi ka mapapatid? Kung ang paningin mo ay wala sa runway kundi na kay Sir Andro. Masyado ka naging busy sa pagpapakyut. Nakalimutan mong may paa ka pa. Para iakbang. Nagbubulungan ang mga tao sa paligid, panyero. Namumula sa hiya at galit si Cheska habang nakatingin si Andro sa amin. Humarap ako kay Andro nang may paggalang pero may paninindigan. Sir Andro, pasensya na po. Pero kung maaari, huwag po kayong dadalaw sa oras ng ensayo. Masyado po kasing nadidistract ang iba rito. Partikular na po si Cheska. Humihina po ang tuhod niya at nawawala sa wisyo kapag nakikita po kayo. Biglang natahimik sa buong studio. Napanganga si Ma'am Shi Josh sa katapangan ko habang si Elena ay lihim na napapangiti. Humakbang ng dahan-dahan si Andro Fuentes patungo sa gitna ng runway. Ang kanyang muka ay walang emosyon, seryoso at nakakatakot ang titig. Ganun ba? Napatingin si Andro kay Cheska na ngayon ay tila napapahiya at hindi makatingin ng diretso sa kanya.
Cheska, I hired you because of your professional track record, not to turn my runway into a playground for your antics. Sir Andrew, hindi po. Nagsisinungaling siya. Pinatig niya talaga ako. Tama na. I have eyes, Cheska. Nakita ko kung saan ka nakatingin bago ka natumba. At hindi yun sa runway. Maswerte ka dahil hindi ka nabalian. Kasi kapag nangyari yun, maaaring mawala ka na. Bumaling si Andrew sa akin. Lumapit siya ng bagya, sapat na para maramdaman ko ang kanyang presensya. At ikaw naman. Tumahimik siya sandali habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Matapang ka. Kaya mong sabihin sa akin kung kailan ako hindi dapat bumisita sa studio ko. Hindi ako umiwas ng tingin. Nanatili lang akong formal. Ba't naman ako iiwas? Studio nga niya to. Pero ako ang anak ng pinakaamo niya. Nagiging professional lang po ako, sir. Ayoko lang na masayang ang oras ng ensayo dahil lang sa mga distraction. Nandito po tayo para magtrabaho. At naniniwala ako na ganun din po ang ine-expect niyo mula sa amin. Isang tipid ng ngiti ang dadaan sa kanyang labi. Isang ngiting may halong paghanga. May punto ang sinabi mo. I like your discipline. Ma'am si Josh, sige, ituloy ang ensayo. Tatalikod na sana si Andrew para umalis, pero hihinto siya sandali at lilingon muli sa akin. And for the record, my presence shouldn't make anyone knees weak. If it does, then they don't belong on this stage. See you at the final walkthrough. Tuluyan ng lalabas si Andrew. Mapapabuga ng hangin si Ma'am si Josh, habang si Cheska naman ay halos maiyak sa sobrang pagkapahiya at galit na nakatingin sa akin. Mabilis na pumalakpak si Ma'am si Josh at sinabi na kung ano pang tinitingin-tingin namin. Rumampa na raw kami. Hinarap niya si Cheska at sinabing ayusin ni Cheska ang lakad niya, kundi siya daw mismo ang magpapatid sa kanya. Pagkatapos ng ensayo, panyero, ramdam ko pa rin ang init ng tensyon sa hangin. Alam kong hindi palalagpasin ni Cheska ang pagkakapahiya niya sa harap ni Sir Andrew. Pero ang hindi ko inaasahan ay kung kanino niya ibubuhos ang kanyang puot. Pagpasok ko sa dressing room, naabutan ko si Cheska na nakatayo sa gitna. Hawak-hawak ang isang baso ng iced coffee. Nakaharap siya kay Elena na kasalukuyang nag-aayos ng aking mga gamit. Oops! Sorry, hindi ko sinasadya. Ibubuhos ni Cheska ang kape sa paanan ni Elena. Kaya nabasa ang mga sapatos na nilinis nito. Tatawa ng mahina ang mga alalay ni Cheska. Cheska, bakit mo ginawa yun? Kakatapos ko lang linisan ang mga sapatos ni Cassandra. Sorry, akala ko kasi basura ng kinakatayuan mo eh. Bagay lang naman sa mga katulad mong alalay ang madumihan, di ba? At ikaw naman. Tumingin siya sa akin habang papasok ako. Sabihan mo ang aso mo na huwag gumaharang sa dinaraanan ko. Lalapit ako ng mabilis kay Elena at titignan ang nabasang gamit. Ang kamao ko ay mahigpit na nakakuyom. Masyado kang predictable, Cheska. Dahil hindi mo ako kaya, si Elena ang pinagdiskitahan mo. Gaano ba kababa ang self-esteem mo para pumatol sa isang taong nagtatrabaho lang ng maayos? Humakbang siya papalapit sa akin habang taas noo siyang nakatitig sa akin. Wala akong pakialam. Diyan siya bagay, sa putikan. At ikaw, huwag kang masyadong kampante. Isang salita ko lang kay Sir Andrew, baka bukas makalawa ay wala na kayong dalawa rito. Talaga? Pagkatapos mo mapahiya sa harap niya kanina? I think you're overestimating your charm, Cheska. Si Sir Andrew ay negosyante. Mas pipiliin niya modelong nagbibigay ng resulta kaysa sa modelong nagkakalat ng kape
Sa dressing room dahil sa insecurity. Kinuha ko ang towel sa lamesa at ibibigay kay Elena. Haharap muli ako kay Cheska. Linisan mo yan, Cheska. O gusto mong tawagin ko uli si Sir Andro para makita niya kung gaano ka-professional pagdating sa housekeeping. What? Pinagtitimpian lang kita. Iginagalang kita dahil ikaw mas nauna dito. Mas senior ka sa akin. Pero parang baguhan ka pa kaysa sa kapapasok lang ng mga model. Maiksi na ang PC ng pasensya ko sa'yo. Huwag mo nang hintayin maputol yon. Tara na, Elena. Hayaan mong linisin niya yan. Kung di nila lilinisin yan, hayaan mong makita ni Sir Andro yan. Ano? Kalat mo. Linis mo. Bagay kang maglinis. Modelong bastos. Tara na, Elena. Makalipas ang ilang araw, Panyero. Buwat ng magkasagutan kami ni Cheska, ay ito na ang gabi ng lahat. Ang backstage ay punong-puno ng kaba. Amoy ng hairspray at nagmamadaling mga designer. Pero sa gitna ng kaguluhan, ramdam ko ang matatalas na tingin ni Cheska mula sa kabilang dulo ng salamin. Nagmamadali si Elena na bitbit ang aking finale gown. Isang napakagandang silk dress na centerpiece ng show. Ilalapag niya ito sa aking rack bago kumuha ng tubig. Friend, saglit lang ha. Kukuha lang ako ng tubig natin. Dito ka lang. Huwag mong iiwan ang gown mo ha. Sige, Elena. Huwag ka mag-alala. Akong bahala rito. Maya-maya, tinawag ako ni Ma'am si Josh para sa huling briefing sa labas ng dressing room. Sandali akong lumabas. Pagbalik ko, saktong nakasalubong ko si Cheska na nagmamadaling lumabas. May bit-bit na gunting at nakakalokong ngumiti. Kinabahan ako, Panyero. Agad akong pumasok at tinignan ang aking gown. Doon ko nakita ang malaking hiwa sa laylayan nito. Isang malinaw na sabotay. Diyos ko! Ang gown ko! Pagpasok ni Elena ay halos mabitiwan niya ang dala niyang tubig. Napaiyak siya sa nakita. Sinong gumawa nito? Isang minuto na lang at lalabas ka na, friend! Katapusan na natin to! Hindi, Elena. Hindi niya tayo mapapabagsak ng ganito lang. May safety pins ka ba at needle? Bilis, akin na! Sa gitna ng panik, mabilis naming nagawan ng paraan. Imbis na itago ang punit, itiniklop ko ito ng patagilid at lalagyan ng pins para magmukhang high slit na design. Saktong papasok si Sir Andro. Ano nangyayari dito? Bakit hindi ka pa nakapila? Humarap ako kay Sir Andro nang may buong kumpiyansa kahit labas na ang hita ko dahil sa slit. May konting adjustment lang po sa design, sir. Mas naging moderno, mas naging palaban. Parang ako. Napatingin si Andro sa gown ko. Pagkatapos ay sa aking mga mata, may halong paghanga ang kanyang reaksyon. Lalabas na ako para sa finale. Nang ako na ang rarampa, ay rumampa ako ng may higit na bagsik. Pagdating ko sa dulo ng runway, saktong nandun si Cheska na naghihintay ng kanyang turn. Napanganga siya nang makitang mas lalong kuminang ang gown ko dahil sa ginawa kong slit. Akala ni Cheska, sinira niya ang gabi ko. Hindi niya alam, binigyan niya lang ako ng rason para mas mapansin ni Sir Andro at ng buong industriya. Sigawan at puno ng paghanga ang makikita sa loob ng studio. Maging si Ma'am si Josh ay tuwang-tuwa at proud na proud. Si Cheska naman ay lalong nanggalaiti sa inis. Pagbaba ko ng stage, sasalubungin ako ni Sir Andro sa backstage. Lalong nainis si Cheska nang makita niyang hinawakan ni Sir Andro ang siko ko para alalayan ako. Nakita ko kung anong ginawa niya sa dress mo. At nakita ko kung paano mo hinandle yon. Professional. Very impressive. Salamat, sir. Hayaan niyo na lang po si Cheska. Baka may pinagdadaanan lang po siya. Matapos ang events,
ay panay ang huntahan namin ni Alena. Napayakap pa siya sa akin habang ako naman ay natatawa lang sa kanya. Lumapit sa amin si Mamshi Josh at binati niya ako. Sabi pa niya, kahit baguhan lang ako, ay parang matagal na raw ako sa larangan ng modeling. Nasa ganong kaming tagpo nang lumapit si Cheska. Nakataas ang kilay habang nakangisi. Ngunit tila pinagsisihan niya ang paglapit sa akin dahil mas lalo lang siyang napahiya. Sabi ko naman sa'yo ang tunay na modelo, kahit basahan ng isuot, gagawin niyang ginto. Let's go, Alena. Mamshi, mauna na po kami. Umalis kaming hindi lumilingon kay Cheska. Ang hindi namin alam ay nanggagalaiti na siya sa galit. Pagod ang katawan ko mula sa fashion show, Panyero. Pero ang totoo, mas pagod ang isip ko. Pagpasok namin ni Alena sa mansyon, sinalubong kami ng pamilyar na amoy ng insenso at tuyong dahon. Sa dulo ng sala, nakaupo si Madam X sa kanyang paboritong silya. Tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang tumatama sa kanyang figura. Ang anino niya ay tila humahaba sa dingding. Nandiyan na naman siya sa dilim. Naglakad ako papalapit ng koonti sa kanya habang si Alena ay nakasunod sa akin. Madam X, nandito na po kami. Hindi gumagalaw si Madam X. Ang kanyang boses ay malamig, parang hanging nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nabalitaan ko ang nangyari sa studio ni Andro. Ang pambabastos sa'yo ng babaeng nagngangalang Cheska. Ang pagtatangkang sirain ang iyong dangala sa harap ng maraming tao. Nagkatinginan kami ni Alena sa isa't isa. Alam naming kahit hindi siya lumalabas, abot ng kanyang paningin ang bawat sulok ng agency dahil siya ang may-ari ng pinakamalaking share doon. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ang mga mata ay tila kumikinang sa dilim. Ano ang balak mo sa kanya, anak? Hahayaan mo na lang ba siyang tapakan ka? Nakalimutan mo na ba kung sino tayo? Kung ano ang dumadaloy sa iyong mga ugat? Ma, kaya ko po ang sarili ko. Isang maliit na bagay lang po si Cheska. Hindi po kailangan gamitin ang kakayahan natin para sa kanya. Tumayo ang aking mama ng dahan-dahan. Maririnig ang kalansing ng kanyang mga anting-anting. Ang pagiging mambabarang sa modernong panahon ay hindi sumpa, kundi kapangyarihan, anak. Ang mga tulad ni Cheska ay parang mga insekto. Madaling pilayin, madaling puksain. Isang bulong mo lang, maaari siyang gumapang sa sakit sa gitna ng runway. Ayoko, ma. Hayaan na po natin siya. Ayoko pong gumawa ng masama. Ayoko mabuhay sa dilim katulad niyo. Gusto ko manatiling totoo ang tagumpay ko, na walang halong itim na sining. Lumapit siya sa akin, Panyero. Hinawakan niya ang aking pisngi. Ang kamay niya ay kasing lamig ng yelo. Ang liwanag ng runway ay pansamantala lang, anak. Pero ang dilim ang laging naghihintay sa atin sa huli. Tandaan mo, kapag hindi mo na kaya ang pang-aapi, alam mo kung nasaan ang mga kagamitan ko. Tumalikod si Madam X, ang aking mama, at muling lalamunin ang dilim ng pasilyo. Mapapahawak ako sa dibdib ko, Panyero, habang si Alena na kaibigan ko ay tahimik lamang na nakatayo sa tabi ko. Ito ang sikretong hindi kailanman malalaman ni Andro o Cheska, na ang modelong kinaiinggitan niya ay anak ng isang reyna ng kadiliman. At natatakot ako na baka isang araw mapilitan akong buksan ang pintong matagal ko nang isinara. Pumasok ako sa agency na may bigat sa dibdib. Ang huling sinabi ni Mama kagabi ay tila nakapulupot pa rin sa isip ko. Akala ko ay tapos na ang gulo pagkatapos ng fashion show.
Pero ang katahimikan sa paligid ay tila nagbabadya ng bagyo. Pagpasok namin ni Alena sa backstage locker room, biglang isang may matinis na tili ang bumasag sa katahimikan. Galing ito kay Cheska. Yak! Ano to? Ilayo niyo sa akin yan! Lumayo kayo! Nagtakbuhan ang mga models patungo sa locker room. Sumilip kami ni Alena. Sa loob ng locker niya ay may nakakapangilabot na tanawin. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay puno ng mga gumagapang na itim na uwang o beetles at malalaking gagamba. Sa gitna ng mga insekto ay may isang tuyong dahon na may nakaukit na pangalan niya gamit ang dugo. Napahawak si Alena sa braso ko na nanginginig. Friend, ang mga insekto! Yan ang mga alaga ni Madam X. Ginawa niya talaga. Ma, bakit kailangan mo makialam dito? Susubukan ng isang PA na itaboy ang mga insekto gamit ang walis, pero imbis na lumayo ay tila lalo pang dumami ang mga ito at mabilis na gumagapang patungo sa mga paa ni Cheska. Kasalanan mo to! Alam kong ikaw may gawa nito! You're a witch! You're a freak! Ha? Wala akong kinalaman dyan, Cheska. Baka sadyang madumi lang ang locker mo. O baka bumabalik lang sa'yo ang lahat ng basurang inilalabas mo sa bibig mo. Biglang papasok si Sir Andrew. Titignan niya ang kaguluhan. Mapapako ang tingin niya sa mga insekto. Pagkatapos ay sa akin. Sandali. Ano ba nangyayari dito? Bakit may ganitong mga peste sa loob ng studio ko? Agad na lumapit si Cheska kay Sir Andrew at yayakap sa braso nito na para bang nagpapaawa. Sir Andrew, Luke! Sinabotahin niya ako eh! Ginamitan niya ako ng kung anong ritual! Tanggalin niyo siya rito, please! Tanggalin niyo na siya! Tinignan ni Sir Andrew ang mga insekto ng maigi. Tila may napapansin siyang kakaiba. Ritual? Ano ka ba, Cheska? This is just an infestation. Pero nakapagtataka. Bakit sa locker mo lang? Haharap si Andrew sa akin. Ang kanyang tingin ay tila sinusubukang basahin ang buong pagkatao ko. Hindi ko alam kung may hinala siya o kung naramdaman niya ang malamig na hangin na biglang dumaan sa pagitan naming dalawa. Nang sandaling yon, nakita ko sa mga mata ni Andrew ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi takot, kundi interes. Isang malalim na kuryosidad. Alam kong hindi lang basta insekto ang nakikita niya. Alam kong may alam siya tungkol sa pamilya ko na hindi ko pa nadidiskubre. Halos huminto ang pag-ikot ng mundo nang bumukas ang malaking pinto ng studio. Ang tunog ng kanyang baston sa saig ay tila orasan na nagbabanta ng kamatayan. Si Madam X, ang aking ina, ang babaeng pilit kong itinatago sa likod ng mga lente ng kamera. Papasok si Madam X na balot ng maringal na itim na kasuotan. Ang kanyang mga mata ay may taglay na bagsik na kayang magpatikom sa kahit na sinong matapang. Ang lahat ng staff at models ay tila naging estatwa sa takot at pagkamangha. Narinig ko ang taranta sa mga staff. Sinabi nilang ngayon lang bumisita si Mama sa studio. Anong ginagawa ni Madam dito? Hindi ko alam, friend. Agad lumapit si Sir Andrew. Baka sa muka ang pagkagulat, pero napanatili ang pagiging formal. Magbibigay siya ng bahagyang pagyuko bilang paggalang kay Madam X. Madam X, hindi ko inaasahan to. Salamat po sa pagbisita nyo. Hindi sasagot si Madam X. Sa halip, igagala niya ang kanyang paningin sa paligid. Hanggang sa huminto ito sa akin. Sandali kaming nagkatitigan. Isang titig na puno ng babala. Pagkatapos, ibabaling niya ang kanyang tingin sa bukas na locker ni Cheska
na puno pa rin ng mga insekto. Hindi ako nag-invest ng milyon sa agency na to para makakita lang ng mga ganitong insekto rito. Anong ibig sabihin ng pangyayaring to? Tinitigan niya ang locker at pagkuhan ay tinitigan si Cheska. We are currently investigating an unusual infestation, madam. It seems one of our top models, Cheska, found this in her locker. Si Cheska na kanina ay naghihisterya ay tila nawalan ng boses. Nanginginig siyang lalapit at yuyuko kay Madam X. Madam X, ako po ang biktima rito. Sinabotahe po ako ng babaeng yan. Ani ang sabay turo sa akin na ikinatingin ko lang sa kanya. Tama, siya po may gawa nito. Siya po. Dahan-dahang haharap si Madam X kay Cheska. Ang bagsik sa kanyang mga mata ay sapat na para mapaatras ang huli. Lalapit si Madam X ng dahan-dahan. Ang dulo ng kanyang baston ay itatapat sa paanan ni Cheska. Isang hamak na modelo. Naglalakas loob na magturo ng sala nang walang sapat na ebidensya. Alam mo ba, Iya, na sa mundong ginagalawan ko, ang mga mapanirang dila ay madaling kapitan ng kung anumang sakit. Mapapalunok si Cheska. Mapapatingin si Andro sa akin. Tila binabasa ang reaksyon ko sa pagtatanggol ni Madam X. Kinakabahan ako. Natatakot na baka mahalata nila ang koneksyon namin. Lumapit ako para basagin ang tensyon sa loob ng silid. Madam X, pasensya na po sa gulo. Inaayos na po namin ang lahat. Hindi na po mauulit ang ganitong abala sa inyong investment. Tinitigan ako ni Madam X ng matagal. Sa loob-loob ko, nagmamakaawa ako sa kanya na wag akong ibuking. Napangiti siya ng bahagya at napatingin kay Andro. Siguraduhin mo, Andro. I value my assets so much. And I value those who have potential. Huwag mong hayaan ng mga basurang tulad nito. Napatingin siya ng makahulugan kay Cheska. Ang sumisira sa imahe ng studio mo na nilalaanan ko ng malaking pondo. Nakaalis na si Mama, pero ang amoy ng kanyang insenso ay tila nakakapit pa rin sa mga kurtina ng studio. Lahat ay nakahinga ng maluwag, maliban sa akin, dahil ang tingin ni Andro, ang tingin niya, ay tila isang kutsilyong unti-unting bumabalat sa aking sikreto. Inutusan ni Andro ang mga staff na linisin ang locker room ni Cheska at pabalikin ang lahat sa trabaho. Humarap siya sa akin at seryoso ang kanyang muka. Cassandra, sa opisina ko. Ngayon din. Mapapatingin sa akin si Elena. Bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Senyales na huwag kang aamin. Marahan akong tatango sa kanya bago sumunod kay Andro. Pagpasok ko, agad na isinarado ni Andro ang pinto. Hindi siya naupo. Humilig siya sa kanyang mesa, nakahalukip-kip, habang pinagmamasdan ako. Kilala ko si Madam X. Matagal na kami magkasosyo sa negosyo. She is a woman of power, distance, and coldness. Sa loob ng 10 taon, ngayon ko lang siyang nakitang bumaba rito para lang sa isang pest infestation. Nanatili lang akong kalmado, panyero, kahit nanginginig ang mga kamay ko sa likod. Siguro po nag-aalala lang siya sa kanyang shares. Gaya nga po ng sabi niya, she values her assets. Naglakad papalapit sa akin si Sir Andro. Naglakad siya ng dahan-dahan. Don't play games with me. Nakita ko kung paano kanya tignan at nakita ko kung paano mo siya sagutin. May takot pero may familiarity. Hindi ka nagsalita bilang isang empleyado.
Nagsalita ka bilang isang taong protektado niya. Sir Andrew, ano pong ibig niyo sabihin? Sino ka ba talaga? Bakit tila pati ang hangin sa paligid mo ay nagbabago kapag nandiyan ka? Ang mga insekto sa locker ni Cheska, hindi yun coincidence. Alam nating dalawa na hindi yun gawa ng kalikasan. Napapangisi ako ng bahagya. Paraan ko ito para itago ang lihim ko sa mapanuri niyang mga mata. Ito ang aking depensang mekanismo. Kung naniniwala kayo sa mga kwentong barbero tungkol sa mga sumpa, sir, baka hindi kayo ang seryosong negosyante na akala ko. Hahawakan niya ang braso ko ng maigpit. Napatingin naman ako sa kamay niya. Saka, napangiting tumingin sa kanya. Matalino ka. Pero tandaan mo to. Madam X is a dangerous woman. At kung may koneksyon ka sa kanya, hindi kita hahayaang sirain ang agency ko. O baka naman, napaatras ako ng bagya nang ilapit niya ang mukha niya sa akin. Ginagamit ka niya para bantayan ako. Sir, wala akong balak sirain ng kahit na ano rito, sir. Narito ako para magtrabaho. At kung ano man ang nakita nyo kanina, kalimutan nyo na yon. Mas mabuti para sa inyo na wag nang magukay ng mga bagay na hindi nyo naman gustong mahanap. Binitiwan ako ni Sir Andrew, pero hindi pa rin nawawala ang duda sa kanyang mukha. Tumalikod ako para lumabas. Pero bago ko mahawakan ng doorknob, nagsalita siyang muli. Babantayan kita, Cassandra. Every step on the runway. Every move in the dark. Hindi mo maitatago sa akin ang totoo habang buhay, tandaan mo yan. Okay, sir. Huwag niyo pong alisin sa akin ang mga mata niyo. Kaso kapag gagawin niyo yan, may isang tao dyan na handang gumawa ng masama para lang mapansin mo. Tuluyan na akong lumabas na hindi hinihintay ang salita ni Sir Andrew. Habang naglalakad ako palayo, ay mas bumigat ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko hindi magtatagal ay malalaman na nilang lahat na anak ako ni Madam X. Sabi nila, ang pinakamapanganib na tao ay ang mabuting tao na naubusan ng pasensya. Pinili kong maging bingi sa mga pangungutya ni Cheska. Pero nang makita ko si Alena, ang tanging tao na tumanggap sa akin ng buo, na nakahiga sa malamig na kama ng ospital, doon namatay ang huling bahagi ng aking kabaitan. Pagpasok ko sa loob ng ward, makikita ko si Alena na maraming pasa sa muka. May benda ang ulo, hirap huminga. Nakapaligid ang kanyang pamilya. Ang mga Castro na bakas ang pait at galit sa kanilang muka. Umiyak ang kanyang mama at sinabing walang awang biniweltan ang kanilang anak. Hinarang daw si Alena sa madilim na eskinita. Lumapit ako sa kama. Hinawakan ang nanginginig na kamay ni Alena. Alena, sinong gumawa nito? Sabihin mo sa akin. Friend, hindi ko nakita ang mukha. Pero narinig ko ang tawa nila. Yung tawa ng mga alalay ni Cheska bago nila ako iniwan. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng paligid. Ang mga gamit sa loob ng kwarto ay tila bahagyang nangatal. Napatingin ang mga Castro sa akin. Nararamdaman ang kakaibang enerhiyang lumalabas sa aking katawan. Nakiusap ang ama ni Alena na hanapin ko ang may gawa nito sa kanya at gusto nila itong mabulok sa kulungan. Huwag po kayo mag-alala. Pinapangako ko po sa inyo sa harap ni Alena. Hindi lang sila mabubulok sa kulungan. Pagbabayarin ko sila sa paraang hindi nila makakalimutan habang buhay. Lalabas ako ng ward ng mabilis. Hindi na ako sa agency pupunta. Dire-diretso ko sa mansyon ni Madam X, ang mansyon ng aking ina. Binuksan ko ang pinto ng madilim na silid ni Madam X. Nakatayo siya doon.
Tila naghihintay sa akin. Alam na niya ang dahilan ng pagdating ko. Alam ko rin na nakangisi siya sa dilim. Nararamdaman ko ang apoy sa iyong dibdib, anak. Sa wakas, nagising din ang dugong mambabarang sa iyong puso. Ibigay niyo po sa akin ang kailangan ko, Ma. Yung itim na tela. Yung mga gamit na itinago niyo sa akin. At ano naman ang gagawin mo? Gagawin kong impyerno ang bawat takbang ni Cheska. Kung ginamit niya ang dahas para saktan ang kaibigan ko, gagamitin ko ang kadiliman para ubusin ang kaluluwa niya. Mula sa gabing ito, wala nang modelong Cassandra. Ang makakaharap nila ay ang anak ng isang mabagsik na mambabarang. Sinaktan nila ang anak ng pamilyang tapat sa atin. Kung ganon, ipalasap mo sa kanila ang ating ganti. Nasa isang magarbong dinner party ang lahat para sa selebrasyon ng tagumpay ng agency. Naroon si Cheska, suot ang pinakamahal niyang gown. Humahalakhak habang may hawak na baso ng champagne. Hindi niya alam, sa bawat tawa niya ay unti-unti ko nang hinihigit ang hininga niya mula sa malayo. Nakatayo ako sa isang madilim na sulok ng balkonahe, Panyero. Malayo sa mga mata ng tao. Hawak ko ang isang maliit na manika na may hibla ng buhok ni Cheska at isang piraso ng tela mula sa gown niya. Sa bawat bulong ko, ang hangin sa paligid ay tila umiinit at bumibigat. Sa bawat saktan mo, sa walang malay, sa bawat luwang pumatak mula sa aking kaibigan, kainin mo ang iyong sariling kasamaan. Masayang kumakain si Cheska ng kanyang steak. Natatanaw ko siya mula sa di kalayuan. Naririnig ko siya sa bulong ng hangin. Katabi niya si Andro na seryosong nakikipag-usap sa ibang investors. Biglang hihinto si Cheska. Mapapahawak siya sa kanyang leeg. Cheska, are you okay? Uminom ka ng tubig. Kinuha ni Cheska ang tubig. Pero habang umiinom siya, lalong lalaki ang kanyang mga mata sa takot. Imbis na tubig ang lumabas sa bibig niya, ay dahan-dahang may lumalabas na mahabang hibla ng itim na buhok na may kasamang maliit na piraso ng bubog. Mapapansin ng mga bisita ang nangyayari. Ang bawat ubo ni Cheska ay nagiging dugo. Ang kanyang lalamunan ay tila pinuputol mula sa loob. Maririnig ang kalansing ng mga basong nababasag sa paligid niya nang wala naman humahawak. Nagkagulo ang mga bisita, Panyero. Nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanya. May iba pa nga na napasigaw nang makita ang buhok at ang bubog. Sinubukan ni Sir Andro na tulungan si Cheska, pero sa tuwing hahawakan niya ito, tila nakukuryente ang kanyang mga kamay. Mapapatingin si Andro sa itaas, sa balkonahe, kung saan ako nakatayo. Sa gitna ng kaguluhan, nagtama ang aming mga mata. Hindi ako gumagalaw. Walang emosyon ang mukha ko habang pinanonood ko ang paghihirap ng babaeng sumira sa buhay ng kaibigan kong si Alena. Ito pa lang ang simula, Cheska. Ang bawat sugat sa katawan ni Alena ay ibabalik ko sa iyo ng 100 ulit. Hindi ka papatayin ng sumpa ko, pero hihilingin mong sana ay mamatay ka na lang sa tindi ng sakit. Tuluyang bumagsak si Cheska sa sahig. Nangingisay siya, Panyero, habang patuloy na lumalabas ang mga buhok sa kanyang bibig. Lalakad ako palayo sa balkonahe, pabalik sa kadiliman, habang naririnig ang sirena ng ambulansya sa labas. Alam kong darating siya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Andro ay hindi bagay sa amoy ng kandila at lansa ng ritual sa loob ng mansyong ito. Pero
Hindi ko na siya tatakasan. Kung gusto niyang makita ang katotohanan, ibibigay ko sa kanya ang buong dilim. Nakaupo ako sa isang antigong silya sa gitna ng sala. Sa harap ko ay ang mesa kung saan naroon pa ang manika ni Cheska. Punong-puno na ito ng mga karayom. Biglang babagsak ang pinto. Papasok si Andrew. Pagod ang muka at puno ng determinasyon ang mga mata. Tama nga ako. Lahat ng hinala ko. Ang pambihirang ganda mo. Ang misteryo sa bawat kilos mo. At ang trahedyang nangyari kay Cheska sa harap ko mismo. Lahat yun. Nagmumula sa silid na to. Dahan-dahan akong tatayo. Ang itim na gown ko ay tila humahaba sa sahig. Binalaan kita, Andrew. Ang sabi ko sa'yo, huwag kang maghukay ng mga bagay na hindi mo naman gustong mahanap. Ngayong nandito ka na sa loob ng hukay, anong balak mo? Buhok at bubog, Cassandra. Nakita ko kung paano siya mabilaukan ng sarili niyang buhok. Walang siyensya ang makakapagpaliwanag nun. Ikaw at si Madam X. Mga mambabarang kayo. At anong gagawin mo? Isusumbong mo kami sa mga pulis? Sa tingin mo ba, ay papakinggan ka nila? O baka gusto mong itulad ko rin ang lalamunan mo kay Cheska? Hihinto siya sa harap ko, Panyero. Sa halip na matakot, hinawakan niya ang mga kamay ko. Malamig ang kamay ko. Mainit naman ang sa kanya. Hindi ako nandito para isumbong ka. Narito ako dahil gusto kong malaman kung bakit kailangan dumanak ang ganitong klaseng hirap. Dahil binugbog nila si Elena. Sinaktan nilang tanging taong nagmahal sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Kung ang hustisya ng mga tao ay bingi, ang hustisya ng kadiliman ay laging nakikinig, Andrew. Handang managpang. Lalabas mula sa anino si Madam X. Ang tunog ng kanyang baston ay muli kong narinig. Hayaan mo siya, anak. Ang lalaking ito ay bahagi ng ating nakaraan. Ang pamilya Fuentes ay matagal nang utusan ng ating angkan bago pa nila naisipang magtayo ng mga studio at kumpanya. Anong sinasabi niyo? Ang yaman mo, Andrew. Ang swerte mo sa negosyo. Akala mo ba ay galing lang yan sa sipag mo? Ang pamilya mo ay nangako ng katapatan sa amin kapalit ng tagumpay. At ngayon, ang anak ko ang kailangan mong pagsilbihan. Tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam ang bahaging ito ng kwento. Si Andrew, ang lalaking hinahangaan ko, ay nakatali pala sa sumpa ng pamilya namin. Kaya ba hindi kita maalis sa isip ko? Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa obligasyon. Ang sino mang manakit sa aking nasasakupan ay may kabayaran. Si Elena ay anak ng pamilyang tapat sa amin. Kung ikaw man ang sasaktan, ay mapipilitan rin kaming saktan ang sino mang mananakit sa angkan mo. Mabuti kaming tao, Andrew. Nagalit sa mga mapang-api. Hanggat hindi nagbabago si Cheska, ay sasapitin niyang bagsik ng aking galit. At dahil nakatali ka sa aming pamilya, wala ka nang magagawa. Hindi mo na mapipigilan ng bagay na aking itinakda. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng mga monitor. Hinawakan ni Andrew ang riles ng kama ni Elena. Ang kanyang muka na dati ay puno ng pagdududa, ngayon ay kakikitaan ng matinding habag. Hindi ko akalain na naaabot sila sa ganito. Walang puwang ang ganitong karasan sa mundong binuo ko. Ang mundong binuo mo ay punong-puno ng mga ahas, Andrew. At ang mga ahas, hindi kinakausap. Pinupugutan sila ng ulo. Pag alis namin sa ospital,
Hindi ako nagpahinga, Panyero. Pagdating sa mansyon, dumiretso ko sa aking altar. Ang amoy ng lansa at sunog na kamangyan ay mas matapang kaysa dati. Inilatag ko ang mga itim na kandila at tinawag ang aking mga abyan, ang mga espiritong kaagapay ng aming angkan. Nakaluhod ako sa harap ng salamin. Ang aking mga mata ay tila nagliliyab sa dilim. Hawak ko ang isang basong may lamang itim na likido, ang mga hibla ng buhok ni Cheska. Mga abyan ko, mga bantay ng aming dugo, huwag niyo siyang tatantanan. Sa bawat duwang pumapatak kay Alena, palitan niyo ng dugo sa kanyang lalamunan. Sa aking pangitain, nakikita ko si Cheska sa loob ng kanyang silid sa ospital. Nangingisay siya. Ang kanyang muka ay namumutla at puno ng pawis habang muling nagsusuka ng mga itim na likido at tila mga bubog. Nag-i-hysterical siya at itinuturo ang kawalan. Siya yun! Siya yun! Alam kong siya yun, Cassandra! Kinukulam mo ako, hayop ka! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Naririnig ko ang bawat pagmumura niya. Nararamdaman ko, Panyero, ang bawat panginginig ng kanyang kalamnan. Mula rito sa aking altar, natatanaw ko ang kanyang paghihirap na para bang isang palabas na ako ang siyang direktor. Bigla kong mapapahalakak. Isang tawang hindi galing sa isang dalaga, kundi tawang galing sa kailaliman ng lupa. Malamig, nakakapangilabot at puno ng tagumpay. Titigil si Cheska sa pagsigaw. Nanlilisik ang kanyang mga mata dahil sa loob ng kanyang isip. Ang tawa ko ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kwarto niya. Tila ako ay nasa tabi niya lang, bumubulong sa kanyang tenga. Ayan na naman! Ayan na naman ang tawa niya! Naririnig niyo ba yun? Naririnig niyo ba? Tumigil ka! Tumigil ka! Sa mansyon naman, dahan-dahan kong itutusok ang pinakamahabang karayom sa tapat ng dibdib ng manikang hawak ko. Sa ospital, biglang mapapahawak si Cheska sa kanyang puso bago tuluyang mawalan ng malay. Napangiti ako habang nakatingin sa salamin na nasa harap ko. Ang hustisya ay hindi laging dumarating sa liwanag, Cheska. Minsan, dumarating ito sa anyo ng tawa. Sa gitna ng kadiliman. Pumasok kami sa silid ni Cheska na parang mga anghel ng pag-asa. Pero sa ilalim ng suot naming damit, dala namin ang hatol ng kamatayan. Nang makita niya ako, ang kanyang tili ay tila isang hayop na nasasaktan, puno ng paranoia at lason. Paglabas ni Madam X at ng mga Escobar para mag-usap sa labas, ay agad na nagbago ang ihip ng hangin. Huminto ang pag-iyak ni Cheska at napalitan ito ng panginginig habang dahan-dahan akong lumalapit sa kanyang kama. Si Andro ay nakatayo lang sa pintuan. Pinanonood ang bawat galaw ko. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, ay itinuturo niya ako. Isumbong niyo siya, Andro. Si Madam X, sabihin niyo sa kanila. Demonyo ang babaeng yan. Kinukulam niya ako. Isang matamis, ngunit nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang ako ay nakatingin sa kanya. Cheska, bakit ka ba ganyan? Dinadalaw ka na nga namin para makiramay. Pero ganyan pang isusukli mo? Napakasama naman yata ng ugali mo. Ano ka ba? Umupo ako sa gilid ng kanyang kama. Inayos ko ang kanyang kumot ng dahan-dahan na para bang isang mapagmahal na kapatid. Bago ko inilapit ang aking muka sa kanyang tenga.
Alam ko ang ginawa mo kay Elena. Akala mo ba? Matatago mo ang dugong dumanak sa eskinita? Mapapahinto ako sandali, Panyero. Oh, by the way, yung 3 PAs na inutusan mong bugbugin siya, huwag mo na silang hanapin. Pinaglalamayan na sila ngayon. Nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwala sa sinabi ko. Ano? Hindi! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Totoo yun, Jessica. At ikaw, gusto mo bang sumunod na sa kanila? Pwede kong gawin kahit bukas na bukas din. Ang balitang bubungad sa buong bansa ay ang pagbagsak ng isang top model, Jessica Escobar. Paralisado, habang buhay nang hindi makakatapak sa runway. Isipin mo, ang ganda mo, ang career mo, lahat yun, magiging abo na lang. Hindi mo magagawa yan. Isusumbong kita kay Madam X. Sasabihin ko sa kanya na isa kang demonyo. Si Madam X ang tatapos sa'yo, tandaan mo yan. Napahalakak ako ng mahina. Isang tawa na nagpatayo ng balahibo ni Andro sa gilid. Hinawakan ko ang baba ni Cheska at muling bumulong ng mas malapit. Magsusumbong ka sa kanya? Sige, subukan mo. Pero bago mo gawin yun, hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Si Madam X, siya ang aking inang reyna at ako ang kanyang prinsesa. Mama ko siya, Cheska. Mama ko siya. Parang binuhusan ng yelo si Cheska sa kanyang narinig. Nawala ang kulay ng kanyang muka. Tumingin siya sa pintuan kung nasaan si Madam X. Pagkatapos ay muling tumingin sa akin nang may purong takot. Ngayon, sino ang tingin mong papanigan niya? Sige nga. Ang isang hamak na modelong katulad mo? O ang dugo ng kanyang dugo? Natiis ko ang pambubuli mo sa akin dahil gusto ko lang mabuhay ng normal. Ngunit kinanti mo ko. Sinaktan mo ang kaibigan kong si Elena. Kaya napagod akong maging mabuting tao. Sa sumpa ko, ang ugali mo magpapasya. Pero maganda sana kung sumunod ka na lang sa mga PAs mo. Tumingin ako kay Andro. Hindi siya kumikilos. Pero ang kanyang mga mata ay nagsasabing tanggap na niya ang lahat. Binuksan ko ang pinto at muling nagbago ang aking anyo. Bumalik ang muka ng isang inosenteng dalaga. Madam X, mauuna na po ako. Dadalawin ko lang po ang aking kaibigan. At isa pa, mukhang kailangan na po ni Cheska ng pahinga. May diin pa ang pagbigkas ko sa huling salita. Nilingon ko si Cheska na may nakakatakot na ngiti. Lumabas na ako para puntahan si Elena na nasa malubha pa ring kalagayan. Nang makita ko ang kanyang ina, ay napangiti ito. Nagpaalam muna na lalabas. Napatango lang ako at dahan-dahang lumapit kay Elena. Mula sa bagsik ng isang mambabarang, muli akong naging isang hamak na kaibigan. Pagpasok ko sa silid ni Elena, tila gumuho ang mundong pilit kong itinatayo sa harap ni Cheska. Ang bawat aparato na nakakabit sa kanya ay parang mga tinik na tumutusok sa aking budhi. Naupo ako sa tabi ni Elena. Marahan kong hinawakan ang kanyang malamig na kamay. Ang aking mga balikat ay nagmistulang nanginig sa bawat pagikbi na kanina ko pa pinipigilan. Elena, kaibigan ko. Gising na please. Naipaghiganti na kita. Ang mga taong nanakit sa'yo, wala na sila. Si Cheska, pinaparanas ko na sa kanya ang impyernong ginawa niya sa buhay mo. Kaya please, gumising ka na. Dadalin ko ang kamay ni Elena sa aking noo, habang ang aking mga luha ay pumapatak sa kanyang palad.
Patawarin mo ko. Patawarin mo ko dahil wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ko. Prinsesa ako sa paningin ni Mama. Pero hindi man lang kita nailigtas. Hindi mo kasalanan na nangyari, Cassandra. Mapapalingon ako ng bagya. Nakatayo si Andrew sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, pero may bahid ng pag-aalala. Tama na. Naipakita mo na ang kapangyarihan mo. Patawarin mo na si Cheska. Itigil mo na ang sumpa. Alam kung gising si Elena, hindi niya gugustuhin makita kang nagiging halimaw dahil sa kanya. She's a good person. Hindi niya gusto na nasa dilim ka. Dahan-dahan akong tumayo. Ang lungkot sa aking mata ay biglang naging bato. Hindi mo naiintindihan, Andrew. Ang sumpa ng aking angkan ay hindi parang gripo na basta-basta na lang isasara. Punong-puno ito ng dugo. Pero mamamatay siya sa takot at sakit. Yung ba talagang gusto mo, ha? Oo, kung kinakailangan. Hanggat hindi nagigising si Elena, hanggat hindi siya nangihingi ng tawad nang nakaluhod sa harap ng kaibigan ko, hinding-hindi mababawi ang sumpa. Ang bawat segundo na walang malay si Elena ay katumbas ng habang buhay na paghihirap ni Cheska. Tumingin muli ako sa monitor ng tibok ng puso ni Elena. Katarungan ang hiningi ko sa mga abyan ko, Andrew. At katarungan ang ibibigay nila. Si Cheska ang may hawak ng susi ng sarili niyang kaligtasan. Kung hindi siya magsisisi, hahayaan ko siyang mabulok sa sarili niyang katawan habang naririnig ang bawat pagtawa ko sa panaginip niya. Nasa gitna kami ni Andrew ng isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng kanyang lohika at ng aking puot. Ngunit ang bawat salita niya ay tila naglalaho sa hangin nang biglang bumukas ang pinto ng silid ni Elena. Hindi ito ang nurse. Hindi rin ito ang doktor. Papasok si Madam X. Ang tunog ng kanyang baston ay mas madiin. Mas may otoridad. Ang kanyang presensya, panyero, ay tila nagpapatay ng mga ilaw sa paligid. Tanging ang monitor ni Elena ang nagbibigay ng malamlam na liwanag. Tama na ang pag-aksaya ng laway, Andrew. At tama na ang pag-iyak mo, anak. Humarap siya kay Madam X. Pilit na humaharang sa pagitan namin ng aking ina. Madam, di niyo po ba nakikita? Nasasaktan siya. Hindi niya kailangan maging katulad niyo para lang makamit ang katarungan. Isang kumpas lang ng kamay ni Madam X ay tila napaatras si Andrew nang hindi hinahawakan. Mababakas sa mukha niya ang kaba at takot sa presensya ng aking ina. Huwag kang makialam sa usapan ng mga mambabarang, Andrew. Ang pamilya mo ay tagasunod lang. At ang anak ko. Lumapit sa akin si Madam X. Hinawakan niya ang aking baba. Ang anak ko ay tapos na sa yugto ng pagpili. Ma, hindi pa po gising si Elena. Hindi pa tapos ang parusa ni Cheska. At hindi na ito matatapos kung mananatili kang nagtatago sa likod ng maskara ng isang modelo. Nakita mo na ang kayang gawin ng mga tao sa paligid mo. Nakita mo na ang dumanak na dugo sa kaibigan mo. Wala nang puwang ang awa sa mundong ito. Inilabas ng aking ina na si Madam X ang isang itim na singsing na may ukit na bungo at mga sinaunang simbolo. Ito ang simbolo ng kapangyarihan ng aming angkan. Tapos na ang oras ng pagpili, Cassandra. Ang runway ay para sa mga mahihina. Ang trono ng ating angkan ay naghihintay sa iyo. Tanggapin mo ang iyong tungkulin. Protektahan mo ang sayo. At ubusin mo ang mga kumakalaban sa atin. Napatingin ako kay Andrew nang mapatingin siya sa akin. Mababanaag sa kanyang mga mata
ang pagmamakaawa na wag ko itong tanggapin. Huwag, Cassandra. Kapag sinuot mo yan, hindi mo na mababalik ang dati mong buhay. Magiging habang buhay ka nang nakatali sa dilim. Tinignan ko si Alena, panyero. Ang mga pasa niya, ang benda sa kanyang ulo. Tinignan ko si Andro, ang lalaking hinahangaan ko nang di niya nalalaman. Pero hindi kailanman maiintindihan ang bigat ng dugong nananalitay sa akin. At tinignan ko rin si Mama, ang aking kinabukasan. Dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang huling luwa sa aking mga mata. Iniabot ko ang aking kamay kay Madam X na aking ina. Isusot ko ang singsing, Ma. Hindi para sa trono, kundi para siguraduhin na walang sino man na muling makakasakit sa mga mahal ko sa buhay. Kung kailangan maging demonyo ko para sa katarungan ni Alena, malugod kong tatanggapin ang titulong yon. Isinuot ni Madam X ang singsing sa aking daliri. Nang sandaling yon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ospital. Maririnig ang malakas na hininga ni Alena habang si Andro ay napaluhod sa bigat ng enerhiyang lumalabas sa akin. Napangiti si Madam X. Mga ngiting puno ng tagumpay. Mabuhay! Mabuhay ang bagong reyna! Iniwan ko ang ospital na may dalang sumpa. Kung ayaw niyang humingi ng tawad sa gitna ng liwanag, pipilitin ko siyang magmakaawa sa gitna ng kadiliman. Gamit ang kapangyarihan ng aking inang reyna, itinakas namin si Cheska sa ilalim ng ilong ng mga doktor at gwardya. Ang isang mambabarang ay hindi magnanakaw ng gamit. Magnanakaw kami ng buhay. Sa silong ng aming mansyon, kung saan tanging ang mga itim na kandila ang nagbibigay ng liwanag, nakagapos si Cheska sa isang antigong silyang gawa sa itim na kahoy. Ang kanyang bibig ay puno pa rin ng buhok at ang kanyang balat ay nagsisimula ng maging kulay abo. Pakiusap! Pakiusap, Cassandra! Pakawalan mo na ako! Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Naglakad ako paikot sa kanya. Hawak ko ang isang mangkok ng itim na likido at isang patalim na ginto. Hindi mo na kaya? Pero kaya mong ipabugbog si Alena. Kaya mong panoorin siyang madugo sa iskinitang habang tumatawa ang mga alalay mo. Cheska, hindi mo pa nararanasan ang tunay na sakit. Isinawsaw ko ang aking daliri sa itim na likido at iguguhit ang isang simbolo sa kanyang noo. Sa bawat dampi ko, tila napapaso ang kanyang balat. Maririnig ang malakas na sigaw ni Cheska, pero ang boses niya ay tila ba nilalamon ng mga pader sa silid. Ang bawat segundo na hindi nagigising ang kaibigan ko ay 1 taon ng paghihirap para sa'yo. Gusto mo magmakaawa? Sige. Pero hindi tawad ang hingin mo sa akin, kundi kamatayan. Pero hindi ko ibibigay yon. Hahayaan kitang mabuhay sa katawang hindi mo makikilala. Mamamatay na lang ako. Pakiusap. Patayin mo na lang ako, Cassandra. Patayin mo na lang ako. Pakiusap niyang umiiyak na ng dugo. Samantalang ako ay ngumiti ng may pait. Masyadong madali ang kamatayan, Cheska. Gusto kong makita ang isang top model na nagmamakaawang maging abo na lang. Gusto kong maranasan mo ang pakiramdam ng isang taong walang kalaban-laban, gaya ng ginawa mo kay Alena. Mula sa anino, lumabas si Madam X. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamalaki. Habang pinapanood ako, iniabot niya sa akin ang isang itim na tela na may mga karayom. Tapusin mo na ang ritual, anak. Ipakita mo sa kanya ang dugong nananalitay sa iyo
ay hindi marunong magpatawad sa mga traidor. Sisimulan ko nang itusok ang mga karayom sa tela. Hindi sa mabilis na paraan, kundi dahan-dahan. Sa bawat baon ng karayom, napapahikbi si Cheska hanggang sa mawala na siya ng boses. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, puno ng purong sindak. Ito ang huling rampa mo, Cheska. Sa entablado ng fashion show. Hindi sa entablado ng aking impyerno. Dito, ako ang reyna. At ikaw ang magsisilbing babala sa lahat ng magtatangkang humipo sa mga mahal ko. Dahan-dahan kong hinahasa ang kutsilyo sa harap ni Cheska. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila musika sa aking pandinig habang pinapanood ko ang panginginig ng kanyang balikat. Sa background, muffled ang tunog ng balita mula sa TV. Napatingin si Cheska sa TV. Sa kabila ng takot, pilit siyang ngumisi sa akin. Ang dugo ay humahalo sa kanyang laway. Naririnig mo ba yan? Hinahanap na nila ako. Magbabayad ka sa patas, hayop ka. Kapag nahanap nila ako, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Napahinto ako. Sandaling katahimikan bago ako sumabog sa tawa. Isang tawang galing sa kailaliman ng aking tiyan. Inilapit ko ang aking muka sa kanya. Sapat na para maramdaman niya ang init ng hininga ko. Yun ay kung mahahanap ka pa nila, Cheska. Isipin mo, sa laki ng lupang ito, pwede kitang ilibing ng buhay at walang makakaalam kung nasaan ang bangkay mo. Para ka lang naging bula. Maglalaho ka. Nanlaki ang kanyang mga mata, Panyero. Doon na bumigay ang kanyang tapang. Nagsimulang umagos ang masaganang luwa sa kanyang pisngi. Patawad! Patawad na, please! Parang awa mo na! Pakawalan mo na ako! Hindi ko na uulitin! Patawarin mo na ako! Ganyan ang naidudulot ng kasamaan sa kapwa, Cheska. Ang bawat luwang inilalabas mo ngayon ay bayad sa mga luwang kinuha mo sa iba. Walang utang na hindi pinagbabayaran. Humarap ako kay Cheska at hinawakan ko siya ng maigpit sa panga. Pinilit ko siyang tumingin sa aking mga mata. Alam mo, naging mabait ako, Cheska. Sobrang bait. Pero sinukat mo ang pasensya ko. Ginalaw mo ang tanging tao na mahalaga sa akin. Bumalik sa isip ko ang imahe ni Alena na nakaratay sa ospital. Puno ng tubo, walang malay at bugbog sarado ang muka dahil sa utos ng babaeng nasa harap ko ngayon. Dahil sa'yo, hindi alam ni Alena kung magigising pa siya. Kaya ngayon, tuturuan kita kung paanong maging biktima sa sarili mong laro. Hinawakan ni Madam X ang aking balikat. Ang kanyang kamay ay malamig. Ngunit ang bigat nito ay tila nagbibigay sa akin ng basbas na ituloy ang anumang balak ko. Tumingin siya kay Cheska nang may halong pandidiri. Tignan mo siya, anak. Ang ganda na nababalutan ng putik at takot. Akala niya ang pera at impluwensya ang magiging baluti niya habang buhay. Hindi niya alam na sa harap ng kamatayan, lahat tayo ay pantay-pantay na alabok. Inilapit ko ang dulo ng kutsilyo sa pisngi ni Cheska. Dahan-dahang hinahayaan ang talim na gumuhit ng manipis na pulang linya. Narinig mo si Mama, Cheska? Ano? Masakit ba?
mas masakit ang naramdaman ni Elena nung pinagtulungan niyo siya ng mga tauhan mo. Nung nagmamakaawa siya habang dinudurog niyo ang mukha niya. Nakinig ba kayo? Naawa ba kayo? Kaya kitang bayaran. Dodobling ko. O titriplin ko pa. Pakawalan mo lang ako, Madam X. Please. Kayo na po ang magpaamo sa anak niyo. Please, nakikiusap ako. Tumawa si Madam X. Isang mahina ngunit nakakapangilabot na tunog na umalingaw-ngaw sa buong basement. Ako? Paaamuhin ko siya? Cheska, ako ang nagturo sa kanya na ang mga asong ulol na tulad mo ay hindi pinapaamo. Sila ay inililigpit. Ang pagkakamali mo ay hindi lang pananakit kay Elena. Ang pagkakamali mo ay ang isiping may presyo ang katapatan sa pamilyang ito. Nakalimutan mo na ang kayamanan mo ay barya lamang kumpara sa akin. Ibinaling ni Madam X ang kanyang tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa puot na matagal nang kinikimkim. Anak, huwag mong hayaang matapos ito ng mabilis. Iparamdam mo sa kanya ang bawat segundo ng paghihingalo ni Elena sa ospital. Ipakita mo sa kanya na ang batas na ipinagyayabang niya ay walang silbi rito sa teritoryo ko. Tumango ako at muling hinarap si Cheska. Ang kanyang iyak ay naging impit na tili na mas idiniin ko ang talim ng karayom sa telang itim na ibinabaon sa manikang ginamit ko para sa kanya. Huwag kang mag-alala, Cheska. Hindi pa tayo tapos. Malayo pang gabi at marami pa tayong ritual na gagawin. Kapag nahanap ka na nila, kung mahahanap ka pa, sisiguraduhin kong kahit ang sarili mong ina ay hindi na makikilala ang mukhang ipinagmamalaki mo. Kumuha ako ng isang itim na kandila at sinimulang patakana ng mainit ang palad ni Cheska. Napasinghap siya sa hapdi, ngunit hindi ko siya tinigilan. Habang ginagawa ko ito, ang boses ko ay kalmado ngunit puno ng otoridad. Ang boses ng isang Delmar. Alam mo ba, Cheska? Ang mga Castro ay hindi lang basta pamilya para sa amin. Sila ay mga tapat na kaibigan. Mga tapat na kakampi. Kaya nasaktan mo si Elena. Hindi mo lang siya ginalaw. Nagdeklara ka ng digmaan laban sa ating lahat. At ang mga Delmar, hindi kami natutulog hanggat hindi nababayaran ang utang na dugo. Inikutan ko siya habang hawak ang isang sinaunang anting-anting na minana pa ni Mama sa aming mga ninuno at ngayon ay ipinamana niya na sa akin. Akala mo ba, kaming mga mambabarang ay likas na masama? Nagkakamali ka, Cheska. Ang mga Delmar ay mabubuti at mapagbigay sa mga taong tapat sa amin. Kami ay katarungan para sa mga inaapi. Pero masama kami sa mga taong masama sa amin. Sa mga taong katulad mo. Tumigil ako sa harap niya at hinawakan ng kanyang muka. Ang mukhang naging pabalat ng napakaraming magasin. Si Elena lang ang naging tunay kong kaibigan. Siya lang ang nakakita sa akin ng higit pa sa pagiging anak ni Madam X. Pero dahil ganid ka sa kasikatan, dahil uhaw ka sa limelight, siya ang binalingan mo. Alam mo kasing hindi mo ko kayang saktan. Kaya, ang pinakamahalagang tao sa akin, ang dinurog mo. Natawa ako ng mapait habang iniisip ang aming karera sa pagbumodelo. Hindi ko kasalanan kung natatalo kita sa rampa, Cheska. Hindi ko rin kasalanan kung mas pinipili ako ng mga designers. Natalo ka dahil ang puso mo
ay puno ng inggit at kasamaan. At ang inggit na yan ang mismong lason na papatay sa'yo ngayon. Lumingon ako kay Madam X na tumatango sa gilid. Tila nagbibigay ng huling hudyat. Ipakita mo sa kanya, anak. Iparamdam mo sa kanya ang sining ng ating lahi. Ipaalam mo sa kanya ang ganda ay kumukupas. Pero ang sumpa ng mga Del Mar ay walang hanggan. Kinuha ko ang isang maliit na manika na may buhok ni Cheska. Sinimulan kong itusok ang karayom sa bahaging katapat ng puso nito. Para ito sa bawat pasa ni Elena. Para ito sa bawat patak ng dugo niya na nawala ng dahil sa'yo. Ngayong gabi, Cheska, ikaw naman ang magiging walang malay. Pero hindi sa ospital, kundi sa ilalim ng lupang ito. Napatigil ang lahat. Ang tanging naririnig na lang ay ang mabigat na paghinga ni Cheska at ang mahinang ugong ng telebisyon hanggang sa dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng basement. Nanlaki ang aking mga mata. Ang manikang hawak ko ay tila nawalan ng bigat nang makita ko ang figurang nakatayo roon na inaalalayan ni Andro. Elena? Halos pabulong kong tawag sa pangalan niya. Hindi ako makapaniwala. Namumutla pa rin siya. May mga benda sa ulo at braso. Ngunit gising siya. Buhay siya. Mabilis na lumapit si Elena sa akin. Pilit na humahakbang. Kahit na siya ay nangihina. Huminto siya sa harap ko at hinawakan ang aking mga kamay na nabahiran na ng dugo at itim na wax ng kandila. Tigilan mo na to! Tama na ang pakiusap. Hindi ka masamang tao. Huwag mong gawing masama ang sarili mo ng dahilan sa akin. Cassandra, hindi mo kailangan maging halimaw para lang ipaghiganti ako. Tumingin siya kay Madam X. Nananatiling tahimik, ngunit bakas ang gulat sa mga mata. Pagkatapos ay muling lumingon sa akin si Elena. Puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. Sa kabila ng luha. Maraming salamat po sa inyo, Madam X. Sa kabaitan niyo sa aming mga Castro. Isinusumpa ko sa harap niyo at ni Sir Andro na ang aking angkan ay mananatiling tapat sa mga Del Mar habang buhay. Pero nasasaktan ako. Nalulungkot kami. Dahil sa pagmamahal niyo sa amin. Nagawa niyo ang bagay na to. Ayaw po namin maging mitya ng inyong pagbabago. Tungo po sa kadiliman. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang puot na kanina lang ay tila apoy sa aking dibdib ay biglang napalitan ng hapde, panyero. Binitiwan ko ang manika. Kumalansing ang maliliit na karayom sa simento. Niyakap ko si Elena ng maigpit. Maingat na wag masaktan ang kanyang mga sugat. Huwag ninyong sisihin ang sarili niyo. Hinding-hindi, ginawa namin to ni Mama dahil ayaw namin may mangyaring masama sa inyo muli. Ang mga Del Mar ay hindi papayag. Natapakan lang ang mga taong naging tapat sa amin. Proteksyon to, Elena. Proteksyon. Hindi lang isang paghihiganti. Lumingon ako kay Cheska na ngayon ay nakatungo na lang. Nanginginig at tila nawalan na ng boses. Pagkatapos ay tumingin ako kay Madam X. Ang kanyang ekspresyon ay lumambot. Isang pambihirang sandali ng emosyon mula sa reyna ng aming angkan. Kung yan ang hiling ng isang Castro, ititigil namin ito. Ngunit tandaan mo, Cheska. Binalingan niya ang babaeng nakatali. Ang buhay mo ay hiram na lamang ngayon mula sa kabutiang loob ni Elena. Isang pagkakamali mo pa at wala nang makakapigil pa sa amin.
Dahan-dahan kong nilapitan ang nangihinang katawan ni Cheska. Sa bawat pira-piraso ng tali na aking pinuputol, tila nababawasan din ang bigat sa aking dibdib. Ngunit hindi ang aking pagiging mapagmatsyag. Humingi ka ng tawad kay Alena, Cheska. Ngayon din. Ang kanyang kapatawaran lang ang tanging gamot na magpapagaling sa laso na dumadaloy sa katawan mo. Halos maglupasay si Cheska sa saig. Gamit ang natitira niyang lakas, gumapang siya at lumuhod sa paanan ni Alena. Ang dating mapagmataas na reyna ng rampa ay isa na ngayong basang sisiw na nanginginig sa takot. Patawad! Patawad, Alena! Patawarin mo ako! Hindi ko alam! Hindi ko naisip! Patawarin mo ako! Tumingin ako sa aking kaibigan. Nakita ko ang panginginig ng kanyang kamao. Mababakas ang matinding galit sa kanyang muka. Ang ala-ala ng bawat suntok at tadyak na tinanggap niya. Ngunit sa huli, nanaig ang busilak na puso ng isang Castro. May bahid ng awa sa kanyang mga mata. Hindi sapat ang isang patawad para mabura ang ginawa mo, Cheska. Ngunit nakiusap sa akin ng iyong ina at alalang-alala sa kanyang pagsusumamo. Hihilingin ko sa mga Delmar na bawiin ang sumpa. Pero may kapalit ito. Nanlaki ang mga mata ni Cheska nang marinig ang usapan ni Alena at ng kanyang ina. Ang kanyang pamilya, ang mga Escobar, ay nangakong maninilbihan at magiging tapat sa aming angkan kapalit ng kanyang buhay. Isang habang buhay na pagkakatali sa aming anino. Gagawin ko. Susundin ko ang aking kapalaran. Magsisilbi ako sa mga Delmar. Itatago ko ang bawat lihim. Palayain niyo lang ako sa sumpang ito. Nakikiusap ako. Lumingon kaming lahat kay Madam X. Siya ang may hawak sa huling hatol. Siya ang may hawak ng susi sa buhay at kamatayan. Dahan-dahang lumapit si ina. Hinawakan ng baba ni Cheska at tinitigan ito ng malalim sa mga mata. Tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang kaluluwa. Kung gayon, bawiin na ang sumpa. Sabay naming binigkas ni ina ang mga katagang nagpapahinto sa kapangyarihan ng mambabarang. Isinagawa namin ang ritual ng pagbawi. Sa isang kisap mata, ang mga sariwang sugat ni Cheska na kanina ay bumubukal ng dugo ay nagsimulang maghilom sa harap naming mga mata. Ngunit hindi ito tuluyang nabura. Isang malalim at madilim na peklat ang naiwan sa kanyang balat. Hinawakan ni Madam X ang peklat sa braso ni Cheska. Ang peklat na ito ang iyong palatandaan. Magpapaalala ito sa iyo araw-araw sa bawat tibok ng iyong puso sa ating napagkasunduan. Ang peklat na itong magsasabi sa iyo na ang buhay mo ay hindi na sa iyo. Ito ay pagmamay-ari na ng mga Delmar. Tumingin ako kay Alena Pañero at ngumiti ng mapait. Sa wakas, tapos na ang gabi. Ang katarungan ay nakamit. Hindi sa paraang nais ko nung una, kundi sa paraang nagpapatunay na ang katapatan ay mas matimbang kaysa sa anumang paghihiganti. Nakatayo ako sa gilid ng stage, pinapanood ang bawat kembot at bawat titig ni Alena. Suot niya ang pinakabagong disenyo ng aming kumpanya. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Tanging nag-aapoy na kumpiyansa na lamang ang natira. At sa likod niya, bit-bit ang kanyang mga gamit at mabilis na sumusunod sa bawat utos ay si Cheska. Ang dating prima donna ay isa na ngayong masunuring personal assistant. Talagang mabilis, uminog
ang mundo. Habang nagkakagulo ang mga photographer, lumapit sa akin si Ma'am si Josh, ang aming head booker, na halos maiyak sa tuwa habang pinupuri ang performance ni Elena. Maya-maya pa, matapos ang kanyang huling rampa, lumapit sa akin si Elena na may malawak na ngiti. Sabi ko naman sa iyo Ngayon, naniniwala ka na bang maganda ka? Na hindi ka lang basta pang PA o sidekick. Matagal ka nang hinihintay ng runway na ito, Elena. Kulang ka lang talaga sa tiwala sa sarili noon. Pero tignan mo ngayon. Ikaw na ang reyna ng entablado. Sobra ka naman sa akin. Prinsesa lang ako, no? Ikaw pa rin ang nag-iisang reyna ng runway. Wala nang tatalo sa ganda at bagsik ng isang dalmar. Para hindi na kayo magtalo kung sino sa inyo ang reyna, aminin na natin ang totoo. Ang tunay na reyna ng runway ng agency na to at ng buhay nating lahat ay walang iba kundi si Madam X. Biglang nasamid si Andro sa sarili niyang biro. Nagkatinginan kami ni Elena at sabay na sumabog ang aming tawa. Ayan, nasamid ka. Kasi wala si Mama rito. Ayan, nasamid ka tuloy. Kasi kahit wala si Mama rito, ay nakikita at naririnig ka niya. Akala mo Nagkatawanan kaming muli. Sa gitna ng tawanan, sulyap kong nakita si Cheska sa malayo. Tahimik na nag-aayos ng sapatos ni Elena. Ang peklat sa kanyang braso panyero ay mananatiling paalala na sa mundong ito, ang katapatan ay may gantimpala at ang kataksilan ay may katapat na sumpa. Ngunit para sa amin ni Elena, ito na ang simula ng pagbabago ni Cheska. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay may natutunan po kayo na magandang aral. Hanggang sa muli, mga panyero.